Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng pagsisiyang para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, na may temang paalala ng mahal na ina, manalangin walang humpay sa Diyos na mapagkalinga. Si Maria na ating ina ay puspos ng kabanalan at laging taimtim na nagdarasal sa Diyos. Nawa, sa tulong ni Maria, ay matularan natin siya na naging tapat at nanatili sa grasya ng Diyos sa pamagitan ng ating taimtim na pananalangin, sapagkat tunay ang mga gawang mabuti ay mula sa mga mataimtim at walang humpay na panalangin. Ang ating tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Gabi Galido, MEC. Magsitayo ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumilila. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating banal na misa. Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating misa novena
bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa kapistahan ng ating mahal na patron, ang mahal na Birhen ng Kabanal-Banal ng Puso ni Jesus. At ngayon din ay ang unang Biyernes sa buwan ng Setyembre, kaya iaalay natin ang misang ito para sa Kabanal-Banal ng Puso ng ating Panginoong Jesus. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa idalang din natin sa may kapal para sa successful examination ni Sheila Carbonell. At idalang din natin sa may kapal ang bagliang pagaling ni Etelyn Arellano, Pedro Terlon, Angel Garrido, Al Ambib, Elsa Aricheta, Maureen Tabazondra, at ang lahat ng may sakit, lalong-lalo na ang mga nagpadasal sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na barhingila ng Diyos, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkakalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ni numan ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng banal. Tulad, sinabi namin sa inyo noon, at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibinulin niya
Magsitayo po tayo. Ininom tayo ni Kristo upang mamugang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhaga ito. Dito may tutulan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalang ng dating ang lalaking kakasal, kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may suligaw, "Narito na ang lalaking kakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ng 10 dalaga at pinayos sa kanilang ilawan. Subalit, sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." "Baka hindi magkasi ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinili ng pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa lahat. Umuulan. Walang tigil ang ulan. Parang walang katapusan. Subalit, napapansin ba ninyo na mayroong sumisilip palagi? Sa katunayan, lumitaw nila. Lumitaw na siya dahil bare months na raw.
Kilala na ninyo kung sino siya. Habang pinagdinilayan ko itong ating Ebanghelyo na narinig ngayon, naalaala ko ang aking karanasan nung ako'y diakono pa. Mga ilang buwan na lang bago ako maordinahan sa pagpapari. Ako na-assign sa isang parokya namin sa Agusan del Sur, sa Barangay del Monte, Talacogon, Agusan del Sur. At alam nyo, nung doon ako na-assign, yung pari na na-assign doon, napalitan, ang sumunod sa kanya, kung di ako nagkamali si Father Jones Paqueyo, at umalis si Father Jones, ang pumalit, alam nyo kung sino? At kung di ako nagkamali si Father Sammy Patriarca. Na-assign din siya sa aming parokya noon sa Del Monte, Talacogon, Agusan del Sur. Nang inilipat siya, ang pumalit sa kanya si Father Samsim Ebunya. At pagkatapos sa time niya, na turn over ang parokya sa Diocese ng Butuan. So, umalis na kami mga LBC doon. So, nung ako'y na-assign doon bilang diakono, sa lugar na yon, mahirap ang tubig. Wala silang tubig na galing sa Nawasa. Kaya ginawa namin, bumili kami ng maraming tubo, binaon sa lupa, at nagkaroon kami ng gripo, may lumabas na tubig. At malinaw naman. Ang problema nga lang, paglipas ng ilang oras, ang tubig ay maging kulay brown na. Kaya, di pwedeng inumin. Delikado. So, ang tubig na iniinom namin doon, ay iniigib pa namin sa Butuan. Layo, galing sa Agusan del Sur, papuntang Butuan. Dahil kami mga MSC, magtitipon-tipon kami tuwing Lunes. Yung tinatawag namin na kontinya. So, pagpunta namin sa Butuan, iigib din kami ng tubig na pang-inom. Subalit, yung tubig na ginagamit namin sa pagluluto, paghuhugas, paglalaba, at pagkaligo ay tubig ulan. Huwag mo lang kung nakaranas kayo gamit ng tubig lang sa pagkaligo. Mahirap maalis ang sabon. Napakadulas. Ganon. Parang normal na yan sa amin doon. So, kaya sa aming konvento, mayroon kami malaking tangke para sa tubig ulan. At iyon ang naging pang-araw-araw namin na tubig sa parokya, maliban sa pag-inom. Kaya maraming mga tao pumupunta doon para iigib ng tubig at yung iba doon na rin sila naglalaba. Doon na. Subalit, kapag hindi uulan sa loob ng 2 o 3 linggo, mapilitan talaga kami sabihin sa kanila na hindi muna kami magpapagamit ng tubig sa kanila. Dahil kung tuloy-tuloy ang paggamit nila sa tubig namin, hindi magtatagal, mangungulila kami lahat, mawalan kami ng tubig. Kaya mga kapatid, totoo nga po talaga na sa ating buhay, mayroong mga instances na kung saan gusto nating tumulong, pero hindi natin magawa. Gusto nating magbigay, pero wala naman tayong maibigay. Katulad na, gusto namin magbigay ng tubig, pero mahirap. Baka kami rin mawala ng tubig. Pero salamat, dahil sila rin ay nakahanap ng tubig. Ang problema nga lang, mas malayo-layo nga ang pagkuhaan nila ng tubig. Katulad sa ating Ebanghelyo, yung 5 hangal na dalaga lumapit sa kanilang kasamahan, bigyan niyo kami ng langis. Pero sabi ng matataling dalaga, gusto namin tumulong pero hindi namin magawa. Dahil kami rin, kapag tumulong kami sa inyo, baka maubusan din kami ng langis. Kaya mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus
magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. So, ibig sabihin, dapat tayong maging handa palagi. Kailangan natin maging handa palagi sa pagsalubong natin sa Panginoong Hesus sa Kanyang muling pagdating. Dapat tayong maging handa palagi dahil hindi natin alam ang araw ni ang oras kailan siya darating. Pero ang tanong, paano? Paano ba natin ihanda ang ating mga sarili? Oo, sa ating tema, sinabi, ang mahal na Birheng Maria ay taimtim na nananalangin. Hindi naman siya nananalangin sa kanyang sarili dahil ligtas na siya. Andun na siya sa kaharian ng kanyang anak sa langit. Ligtas na siya. Sino ba ang kanyang idinadalangin? Tayong mga anak na patuloy pa naglalakbay dito sa lupa, palagi niya tayong idinadalangin na sana ay maging handa tayo palagi sa pagharap natin sa Panginoong Hesus sa kanyang muling pagdating. Pero tandaan natin, hindi lang yan. Dapat mayroon ding kooperasyon galing sa atin. Dapat din tayong manalangin at gagawa din tayo ng mga hakbang sa paghahanda ng ating mga sarili. At yun ang tanong, paano? Paano ba tayo maging mapagbantay at maging handa upang tayo maging karapat-dapat na sumalubong sa Panginoong Hesus sa kanyang muling pagdating? Paano? At sa nakita ko, ang sagot ay dito rin sa Ebanghelyo. Katulad sa mga matatalinong dalaga, dapat maging karapat-dapat tayo na sumalubong sa ikakasal kapag nakasindi palagi ang ating mga ilawan. Maging karapat-dapat tayo na sumalubong sa Panginoong Hesus sa kanyang muling pagdating kapag nakasindi palagi ang ating mga ilawan. Ano bang ibig sabihin doon? Na kung saan tayo maglalakad, dapat may dala-dala tayong ilawan, mayroon tayong dala ng mga posporo at langis, o kaya flashlight, dahil baga biglang darating panahon, handa tayo. Yun bang ibig sabihin? May dala-dala tayong ilawan palagi. Siguro, halos lahat tayo rito, maliban naman sa mga bata, halos lahat tayo dito nakasaksi ng bata o isang tao na bininyagan. Alam natin na matapos buhusan ng pari ng tubig ang bibinyagan at matapos pahiran ng langis ng kanyang noo, ang pari, niyayahan niya ang mga nandoon na sisindihan ng kanilang mga kandila. Kapag ang bibinyagan ay bata, ang hawak ng kandila para sa bata ay ang mga magulang at mga ninong at ninang. Pero kung bibinyagan ay malaki na, ang hawak ng kandila na sisindihan ay ang bibinyagan mismo. At kapag nasindihan ng kandila, ano ang sasabihin ng pari? Tingnan nyo, kung mayroong bibinyagan at andun kayo, ito ang sasabihin ng pari. Ang ilaw na ito, yung kandila, ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap mo sa binyag. Tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Ibig sabihin, mayroong liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Alam naman natin na si Hesus Kristo ay ang walang hanggang liwanag. Siya ang liwanag buhat sa liwanag. Bakit liwanag buhat sa liwanag? Sino ito isang liwanag? Yan ang Diyos Ama. Sumulpot siya at andun ang kanyang liwanag.
liwanag buhat sa liwanag na hindi matatapos, walang hanggang liwanag. Ngayon, nung tayo bininyagan, ibinahagi ng Panginoong Hesus ang kanyang liwanag sa atin. So nung tayo bininyagan, hindi lamang niya tayo nililiwanagan, hindi lamang niya tayo tinatanglawan, kundi ibinahagi niya sa atin ang kanyang liwanag. Kaya, tayo na naging mga binyagan, ay naging mga anak ng Diyos, tayo naging mga anak ng liwanag. Tandaan ninyo, tayong lahat ng mga binyagan ay mga anak ng Diyos, mga anak ng liwanag. Kaya dito sa mundo, dito sa lupa, saan tayo nakatira, sa sinabi ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, sinabi ng Panginoon Hesus, kayo ang asin ng sanlibutan at kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayong mga Kristiyano ang ilaw ng sanlibutan dahil tayo ang mga anak ng Diyos, tayo ang mga anak ng liwanag. Pagkatapos, sasabihin ng pari na, ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito palagi sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon. Ganyan pala katulad ng 5 matatalinong dalaga. Dapat yung mga ilawan na dapat nakasindi palagi para sa pagsalubong nila sa pagdating ng ikakasal. At ganun din sana tayo mga binyagan na nakatanggap ng liwanag ni Kristo sa binyag. Yung ilaw, yung liwanag na tinatanggap, dapat nakasindi ito palagi para tayo ay maging karapat-dapat na sumalubong sa Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Ang Panginoong Hesus na siyang walang hanggang liwanag. Ngayon ang tanong, paano ba natin ma-maintain ang lingas ng liwanag na natanggap natin sa binyag? Tandaan natin, hindi ito physical na liwanag, kundi spiritual na liwanag. Paano natin ito ma-maintain ang kanyang lingas na hindi ito mamamatay? Basahin natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 3, verse 19 to 21. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw. Si Jesucristo, na parito siya sa sanlibutan, siya ang ilaw, ang liwanag. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Mas gusto nila ang dilim. Pero sinabi ko, hindi yung physical darkness, kundi spiritual darkness. Hindi yung walang ilaw, madilim. Hindi yun ibig sabihin. Ang ibig sabihin yung spiritual darkness. Inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Nakita ba ninyo? Paano natin ma-maintain ang lingas ng ilaw ng liwanag na natanggap natin sa binyag? Paano? Sa pamamagitan ng ano sinabi? Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo na mga anak ng liwanag ay gumagawa ng kasamaan, yung liwanag na natanggap natin sa binyag, unti-unting mamamatay. At kapag patuloy tayong gumagawa ng ganyan, mamamatay yan. Nakatira, ibig sabihin nakatira na tayo sa kadiliman ng
kasamaan at kasalanan. Yan ang spiritual darkness. Malayo na tayo sa liwanag. Kaya yan ang misyon natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng liwanag. Magsilbi sana tayo na ilaw ng sanlibutan. Makapagbigay sana tayo ng liwanag sa palibot at matatanglawan sana natin ang ating mga kapatid na naninirahan sa kasamaan, sa kadiliman ng kasamaan at kasalanan. Oo, palagi natin narinig na sa ating lipunan, talamak ang korupsyon. At pagpasok mo sa trabaho, parang makita mo lahat nangungurakot. At kapag sabihan mo sila, anong sagot na? Hindi na yan mababago. Nasa sistema na yan sa lipunan. Ikaw na anak ng liwanag, ano bang gagawin mo? Susundin mo ba ang kanilang ginagawa? Sila na gumagawa ng kasamaan, nasa kadiliman ng kasalanan. At ikaw, daladalay mo yung kandila o yung ilaw na nakasindi. Kapag susunod ka sa kanilang mga ginagawa, unti-unti rin mamatay ang ningas ng iyong liwanag hanggang sa ito'y mawala at maging kasama ka nila na naninirahan sa kadiliman ng kasalanan. Kaya dapat ikaw na anak ng Diyos, anak ng liwanag, dapat paglingasin mo ang iyong ilaw upang matanglawan mo ang iyong mga kapatid na nasa kadiliman ng kasamaan at kasalanan. Makita na sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Magpakita sa kanila ng magandang ehemplo. At kapag ginagawa mo yun, ikaw ang magsilbing liwanag sa kanila. Andoon ang ilaw. Yan ang magandang ehemplo. Yan dapat ang ating gawin. At kapag gagayahin kanila dahil sa iyong ipinakita ng mga magandang halimbawa, unti-unting masisindihan din ang kanilang mga liwanag hanggang sa magliliwanag ang buong palibot. Naintindihan niyo? Ganun sana, yun ang role natin bilang mga binyagan. Paninindigan natin ang katotohanan kung ano yung wasto at tama. Maninindigan tayo para kay Kristo. Maninindigan tayo para sa liwanag. At kapag gumagawa tayo palagi ng kabutihan, tayo sumusunod palagi sa kalooban ng Diyos, yung liwanag na natanggap natin sa binyag ay nakasindi palagi. At kapag darating ng Panginoon sa hindi natin inaasahan na araw at oras, maging handa tayo palagi sa pagsalubong sa Kanya. Dahil ang sinasalubong natin ay ang liwanag, buhat sa liwanag, ang walang hanggang liwanag. At tayo na nakasindi ang liwanag, karapat-dapat na sumalubong sa Kanya. Kung ikaw, napatay na yung liwanag ng tanggap mo at sasalubong ka sa walang hanggang liwanag, nakakahiya. Hindi ikaw ang karapat-dapat na sumalubong sa Kanya. Kaya sana mga kapatid, sa sinabi nating Ebanghelyo, magbantay tayo sapagkat hindi natin alam ang araw niyang oras. At ang pagbabantay ay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Magsitayo po tayo. Kaparo ng Una una, ngayon, mapakailanman at magpasawat hanggan. Amen. Ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus kay San Maria. Manalangin tayo sa Diyos na mapagkalinga. At atin pong itutugon, Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami.
Para sa simbahan, nawa ay patuloy niyang maipaalala sa lahat ng magdasal na walang humpay at maging handa sa muling pagdating ng manunubos. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ay manatili silang masigasig sa kanilang tungkulin at maitaguyod nila ang isang pamayanang mapagkalinga. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, nawa sa tulong ng mahal na ina, manatiling tayo sa kabanalan at mamuhay ng may nag-aalab na kabutihan. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa mga pamilyang walang humpay na sumusuporta sa ating pamayanan, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay pagkalooban sila ng Diyos ng biyayang kanilang kailangan araw-araw. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang mga yumao naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya na unang walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagulitan namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin na ang aming paghahain ay dakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Kristo ang mahal na Berhen na nagpupuri at nagagalag sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilikap mo ang mahal na Berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukagitan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyanin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung nangarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingatin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Pablo Virgilio naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin ipinagdarasal sa misang ito. Ang mga pangalan nila na binanggit sa umpisa ng aming pagdiriwang ngayon, at gayon din ang lahat ng mga pumanaw ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ni San Juan Bautista, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Miguel, San Gabriel, San Rafael, kaysa ni San Agustin at Santa Monica, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sabay-sabay natin awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papapalad ang mga inaniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagkasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagulitan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi namin madama ang iyong pagdingat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ikatlong araw ng pagsisiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Berhe ng banal na puso ni Jesus, huwara ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagtitiwala sa pagpili ni Kristo, habang siya ay nakabayubay sa krus, na ikaw ay naging aming ina, kami ay nananalangin na maging boses ka namin dahil ikaw ay malapit sa Kanya. Lahat tayo, Diyos na makapangyarihan, ninais mo na si Jesus sa lahat ng bagay, ang unang tao na maging huwaran at gabay para sa amin. Yamang sa pamagitan lamang ni Kristo, kami ay makapupunta sa iyo. Ninanais mo na ang bawat isa hanggang ngayon ay maging bahagi ng katawan ni Kristo. Ipinakita sa amin ni Jesus na kami ay nakatadhana na maging malapit at maging kaisa sa Kanya nang ibinigay niya sa amin si Maria upang maging amin ding ina. Sa sandali ng kanyang kamatayan sa krus, si Maria ay naging higit sa pagiging ina lamang. Si Maria ay naging ina ng simbahan, ang kanyang katawan. Nakiisa ang mahal na ina kay Kristo sa pananalangin sa iyo para sa amin. Hinihiling namin sa iyo na katulad ni Maria, kami rin nawa ay maging malapit sa iyong anak. Tulungan mo kaming maging masigla at aktibong bahagi ng kanyang katawan. Pakinggan mo po ang tinig ng aming manunubos at ang salita ni Maria kung saan siya ay tumatayong tagapamamagitan namin sa iyo. Tulungan mo kaming maging isang tunay na kapatid ni Jesus at tunay na anak ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kaming makatugon sa kanyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa kanya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa kanyang tagiliran ang grasya na aming kailangan at ang mga ibinibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kami may sa katuparan ng aming mga hinihiling, maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon ay maging misyon din namin o berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal at tapat ng tapat at totoo. Akayin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kaawaan mo kami. O Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. O Berhe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palaging bumabay sa aming mahal na ina. O Berhe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso kagaya ng puso ng iyong anak na si Jesucristo na nagpakatao, isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. O Berhe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nakagaya ni Jesus ang mabuting pastor na may puso mapagmahal, kami sana ay matuto at marunong ding magmahal, lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan, mga mahihirap, itinataboy at hindi pinapansin sa lipunan. O Berhe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na kami ay iyong patatagin kapag naranasan namin ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay. O Berhe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na ang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay makaakay sa aming kapwa upang sila ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. O Berhe ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na maging masigasig kami sa aming pagsisikap
na pairalin ng katarungan para sa mga mahihirap, mga inaapi at pinagtaboy sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na hindi sana ang inggit at pagkamakasarili ang maghahari sa aming mga puso at buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya na naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung ang aming pamilya ay nakaranas ng matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok sa buhay pamilya. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdesisyon, kung anong propesyon na kanilang nilanayos para sa kabutihan ng pamilya at ng aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Bilang mga magulang na aming aarugain at gagabayan ng aming mga anak upang sila ay maging mabuti, mabait, responsable, mapagmahal at madasalin. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nalalaman namin na nalalapit na ang aming kalakayan at kung ang aming mga mahal sa buhay ay tinatawag na sa kabilang buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. At ngayon, tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahilingan at mga panalangin. Manalangin tayo. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isambuni ang aming kahilingan. Natulad mo'y mabuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kamay ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagbula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat.
Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherites, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na naririto ngayon, at pasalamatan din po ang higit na atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Gabby Ganido, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ngayon, ang San Roque Chapel at ang Santa Teresa of Calcutta at ang mga family sponsors po. Paalala at paanyaya, nalalapit na po ang kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Kaalinsabay din ang ika-6 na taon ng pagkatatag ng ating mission station, at bilang paghahanda, mayroon po tayo mga iba't ibang mga aktibidad tulad ng Novena Misa o ang pagsisiyam sa mahal na ina na banal na puso ni Jesus. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng ating mga misa na gaganapin dito sa Woodcraft Bayanihan sa ganap ng ika-6 ng gabi. September 1, San Roque and Santa Teresa of Calcutta. September 2, St. Joseph Chapel. September 3, Our Lady of Manaoag Chapel. September 4, Our Lady of Piña Francia and San Lorenzo Chapel. September 5, Mother of Perpetual Health Chapel. September 6, Our Lady of Lourdes Chapel. September 7, St. Clair and San Pedro Calungsod Chapel. At sa bawat gabi din po, pagkatapos ng banal na misa ay magkakaroon po tayo ng mga novena nights na gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule. Ngayong gabi po, September 1, 7:30 p.m., Pasumba ni Maria Contest. Ang lahat po ay inaanyayahan sa Bayanihan Court pagkatapos ng banal na misa na dumalo at makiisa. September 2, semi-finals game, 3 p.m. to 5:30 p.m. 14 under basketball semi-finals game, 7:30 p.m. to 9:30 p.m. 27 under basketball semi-finals game. September 4, 7:30 p.m. Barangays Night. Ito po ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga barangay officials na nasasakupan ng ating mission station. Ito ay ang Barangay 158, Barangay 159, Barangay 161 at Barangay Baisa, kasama ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Community. September 6, 7:30 p.m. Basketball Championship Game, 4 p.m. 14 Under Championship Game, 7:30 p.m. Exhibition Game, Missionaries of the Sacred Heart, Priests and Seminarians versus Diocese of Caloocan Priest Team, 8:30 p.m. 27 Under Championship Game. September 7, Bisperas, magkakaroon ng procession sa ganap na ika-4 ng hapon na magsisimula sa Compound 7, St. Louis de Montfort Chapel na iikot sa Baisa Road, Reparo Road, at papuntang Woodcraft Bayanihan Chapel. At susundan po ito ng banal na misa. September 8, Feast Day Concelebrated Mass. Ito po ay sa ganap na ika-9:30 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. Pagkatapos po ng misa ay ang lahat ay pupunta sa Bayanihan Covered Court upang doon magkakaroon ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro.
mga karagdagan na anunsyo. At sa bawat novena mass ay magkakaroon po tayo ng family sponsors. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga butihing puso na maging isa sa aming mga family sponsors. Ang malilikom po dito ay gagamitin sa mga gastusin sa kapistahan at pagpapatayo ng ating simbahan sa bodega. Nawa ay makiisa po tayo sa layunin na ito. Maraming salamat po. Magsitayo na tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain mo kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang sakripisyo ng banal na misa na iaalin natin sa Panginoon, pumayo kayo, mahalin at paglingkuran natin ang Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.